Itong nanalo, number 6 yata sa nanalong bagong senador na si Rodante Marcoleta. Meron siyang tinatalakay na pinaglalaban ng kampanya tungkol sa pagbaba at dapat daw bumaba ang usapin at bayarin sa power o kuryente. Ngayon ang tanong, siya ay senador na, malapit ng manumpa bilang senador ng Republika. Kaya-kaya niyang ipatupad ito? Kaya-kaya niyang magawa ito? Kasi sabi niya, 24 years ago, may batas para ibaba ang ating bayarin sa elektrisidad. Pero hindi daw nangyayari ito dahil pinipigilan nung daw kanyang mga kalaban kung sino. Pakinggan niyo itong kanyang paliwanag. Ang tanong nga, kaya ba niya ngayon na magawa ito? Maipatupad ito? Tingnan natin kung ating maririnig itong kanya sinasabi tungkol dito. Kasi mahalaga po yan. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag ka yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan? Tandaan po rin nyo. 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot? Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singi ng kuryente sa ating bansa, ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong senador, hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas. Ayan, okay? So, sino ba? patikim lang po yan. Kanyang binuhay ang isong yan. Sige, balikan natin yung sinasabi niyang 24 years ago. Kung babasihan natin yan, ano yan? Panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Roa Duterte, at ngayon Marcos. So, abale, 4 na naging pangulo ng ating bansa. Hindi pala naipatupad yan. Kahit pala nung panahon ni Duterte na kanyang kaalyado, ito si Marcoleta, hindi rin naipatupad yan. Alam nyo ganito kasi, ang pagpapatupad ng batas hindi trabaho ng Senado at Kongreso. Ang nagpapatupad ng batas ay Executive Department. Dapat nga ang Senado at Kongreso, lalo na ang Kongreso, oversight function in aid of legislation, kasama sa kailang investigasyon at tanungin sa Executive Department bakit hindi ipinapatupad ang batas. Bakit ang parang paninisi ni Senator-elect Marcoleta ay ang Senado raw ay walang ginawa. Pabalik-balik na daw yung ibang senador dyan. Hindi raw na ibaba ang bayarin sa elektrisidad. Batas na nga yun implementation yun So, Executive Department through, Department of Energy o Energy Regulatory Commission, yan po yung magpapatupad. Office of the President. Bakit hindi mo sinisi yung administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Aquino, administrasyon ni Duterte? Bakit ngayon lang binabanggit ni Marcoleta na identify na hindi siya kaalyado ng Marcos administration? Nakita nyo? Yan ay kanyang tilalakay before election. Pero ngayon, pinaparinig ko sa inyo doon sa kanyang speech sa Malabon kasi tapos ng eleksyon. Siya ay senador na. Ngayon, kanya bang magagawa? May magagawa ba siya, ngayon senador na ipatupad yung batas? Hindi naman trabaho ng Senado magpatupad ng batas. Ang trabaho ng Senado, ipatawag ang Executive Department. Tanungin, bakit hindi na ipatutupad ng batas? Ganon pa man, Senator-elect Marcoleta, ay gawin mo ang trabaho mo. Imbestigahan mo yung taga-Executive Department. Noon at ngayon, bakit hindi na ipapatupad ang batas? Sino bang ayaw ng ibaba ang bayarin sa elektrisidad? Totoo yan na tayo ang merong pinakamataas yata sa buong mundo.
residential at commercial, grabe ang binabayaran natin monthly. So yan ang sinabi mo, ilaban mo. Noon sinisisi mo ang mga kasamaan mo, hinaharang ka, ngayon nandiyan ka na sa Senado, abay dilaw, ilaban mo. Yan ang isa sa aming aabangan sa iyo. Senator-elect Rodante Marcoleta. Ayan, ha? Nung araw, hindi mo ginawa. Tagal na pala ng batas, 24 years na, sabi mo bakit hindi mo yan pinaglaban? Ngayon, ikaw ay nandyan na sa mataas na kapulungan, aabangan namin yan. At ng mga consumer na Pilipino sa buong bansa, hindi lang dito sa Metro Manila, Senator-elect Marcoleta. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, ito pag-usapan natin. Ako, hindi ko rin maintindihan kung saan hinuhugot nila Grabe ang mga pakulo ng mga Duterte supporters, followers na uuwi na si Digong. Kinumpirma raw ni Hanilet ang common law wife ni Digong na uuwi na. Isa nila hinugot yun. Wala namang jurisdiction ng Philippine government na umuwi yan, na pauwiin yan. Wala naman sinabi ang ICC na papauwiin niya dahil nanalong mayor. Matagal ko na sinasabi at alam ito ng mga magagaling na abogado. Hindi papauwiin siya dahil siya nanalong mayor. Kaya siya nakakulong. May complainant na Pilipino, mayroong kaso, may mga ebidensya laban sa kanya, kaya nga itatrial siya. Kung ganyan ang magiging policy ng International Court na kapag ka nahalal ang isa sa akusado, papauwiin nila. Para saan yung International Court? Huwag niyong kalimutan, ang ICC ay kumakatauan sa maraming mga bansa na kanilang mga membro. Dati ang Pilipinas ay member dyan. So hindi sila basta-basta magde-decide na sila'y paapekto sa local politics or sa politika ng isang akusado kung taga saan man yan, Pilipino man o hindi. Kasi kung ganyan ang pagbabasihan ng ICC na magpalaya, magpakawala ng mga politiko na kanilang iniimbestigahan dahil may kaso, lilitisin dahil may kaso, dahil sa ito ay merong impluensya sa isang bansang pinanggalingan, anong klaseng justice yan? Anong klaseng korte yan? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Hindi ba? So again, ako'y nagtatanong lang, huwag kayong magalit ng mga DDS na yung iba dyan saradong isip. Anong basihan para makauwi si Duterte? Aber, paliwanag nga ninyo. Anong pinanghuhugutan nyo na si Duterte iuuwi na? Ang daming video nilalabas na si Duterte sakay na ng eroplano, nag-iimpake na, papauwi na, darating na. Ano yun? Saan galing yun? Meron bang release order ang ICC? Meron bang dokumento yung ICC? O naniwala kayo sa kanyang abogado na parang Pilipinong politiko ang dating? Nakikisawsaw sa politika rito samantalang ang trabaho niya, idepensa si Duterte sa crime against humanity. Pero nakikisawsaw sa politika at kung ano yung galaw ng politika rito, yan ang statement ng international lawyer nila. Ano yun? Doon kayo naniniwala? Legal silang magpetisyon pero subject for approval. Legal silang magmotion subject for approval ng mga ICC judges yun. Hindi ibig sabihin, inisip nilang uuwi na, nag-motion sila o nag-petition sila, wala pang ang ganon, ay approve na. Aba hindi. Parang isang simpleng invitation sa kaibigan, o pare, mare, birthday ko next week, punta ka. Kung may time ka. Hindi ibig sabihin yun, nag-imbita ka, darating na yung inibitahan mo. O dahil magbi-birthday ka, mag-aabala yung inibitahan mo. Hindi ganon yun. Ganon di sa korte. Sa pantaha mo, plano mo, na mag-motion, mag-petition, o mag-request, lahat yun subject for approval. Hindi yun automatic approval. Ang problema nagkakaroon kayo ng conclusion, lalaya na, lalabas na. Nasaan ang dokumento, aber? Nasaan ang court order? Nasaan ang desisyon na siya pinapalaya? Ala naman Huwag niyong dinlangin ng mga tao, nagugutom na nga yung followers niyo. Gamit na nga sila. Binubutol pa niyo. Please like and share ng video for information, for education, itong channel na ito. Share and like. Subscribe kung hindi pa.